working Delta company from US and UK buyer. We're placing order in Cambodia. Okay, ito yung isa sa mga kumpanya na piniplace namin ng order, and then I'm authorized to release the order to ship in US or in UK or in other countries in Europe. Tapos minsan pinapadala ako ng kumpanya ko para mag-inspect sa ibang bansa tulad ng Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos. Tapos yung mga order kapag merong gustong ilagay uli sa ibang factory, so ako din yung naghahanap ng factory, makikipag-usap sa kanila para magkaroon ng negotiation about the cost, about the product. So our product is sleepwear, sportswear, underwear, men's and women, at saka yung mga lingerie. Tapos marami rin ditong Pinoy. I think there are almost or more than 3,000 Pinoy. So madaling pagbuklo rin ng Pinoy dito. Kasi lalo na pag may sakuna yung bansa natin, yung Pilipinas, ginagather ko sila. Binibigay ko yung pwedeng pagkakataon na makapagbigay sila ng mga bagay o pera o mga damit. Katulad ng undoy, ng pidring. So nalikom namin yun lahat. Isang container for I think 2010, 11. So nagpadala kami sa DSW. So lagi ako nakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas dito. So pagka meron silang gustong malaman o makuha o malikom na mga donasyon, tinatawagan nila ako. Ako yung parang pinapaayos para mapadala sa Pilipinas. So kung sa ibang bansa pinapadala nila yung dilata, kami damit. So yun yung para sa mga Cambodian, actually 10 years na ako dito, nakita ko yung malaking pagbabago. Tsaka yung eagerness nila matuto, malaman sa mga karagdagang alaman mula sa unang kultura, sa mga kasanayan, makikita mo sa mga bagong henerasyon dito sa Cambodia. So, palakaibigan sila, friendly, they are hospitable, accommodating. So, iniaasikaso tayo pagka meron tayong gustong malaman. So, assistance, yun yung mga natutunan natin dito. Tsaka simple lang sila mamuhay. So, maraming bagay na pwede kang matutunan. Huwag tayong padalos-dalos at saka huwag yung pananaw natin ay suntok sa buwan. So, kailangan meron din tayong kaalaman pagpunta rito. Kasi ang pananaw ng mga tao dito, kapag expat ka, may alam ka. So, hindi ka yung tuturuan. Dapat ikaw ang magtuturo. Kaya, mas mabuti yung may kaalaman para madali silang maturuan. Kasi naghahanap nga sila ng kaalaman na karagdagan upang maging handa sila sa mga changes ng mga karatig o mga ibang bansa. So sa ngayon malaki ang pagbabago. Nakita ko yung yung determination niya, tapos yung pagsukpo niya sa mga corrupt. Nakita ko yung katatagan niya roon. So stick to one siya. Wala akong masasabi kundi pagpatuloy niya lang yung nasimulan niya at saka panagutin yung mga corrupt talaga. Kasi doon nagsisimula ang problema ng bansa. Tapos, na-meet ko siya, kinamayan. So, okay naman. Masaya ako kasi nagkaroon ako ng pagkakataon na makamayan ko ang presidente. Yung hinihiling ko sa kanya, magkaroon ng madalian at saka madaling pagkuha ng OEC.
Kasi isa sa mga problema ng OFW, yung bagay na yun. Lagi na lang kami nagre-reklamo sa tagal, sa hirap ng pila. Baka magkaroon siya ng pagkakataon sa natitira niyang panunungkulan o baka meron pang susunod na panunungkulan niya. Sana na magkaroon siya uli ng 6 na taon. Umaasa ako doon na matupad yon. Kung hindi man ngayon, sa loob ng 2 taon, matupad yon. Para nang sa ganun ay maging magaang ang mga OFW yung katulad namin.